ng JDG Global Parañaque, ang ating pastor, Bunny Bus and Ramos. Palakpakan po natin ang likod ng Panginoon. Sit for the word, Pastor Bus. Amen. Good morning po sa bawat isa. Pwede ba batiin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, masaya ako, nandito ka ngayong umaga. Amen and amen. Today is the last Sunday of April. Isang magandang bagay po, this coming Wednesday, it's May 1. Sino nakakalaman anong meron? Labor Day. Alam niyo po, hindi lang yan sineselebrate in the Philippines, but it is actually, kinopya po natin yan sa Amerika. Kasi yun ay, hindi naman natin talaga okasyon. Okasyon yan ng ibang bansa. Ngayon, sa AUNO, Labor Day, ito po yung naganap sa pagkakaisa. Para, naiintindihan niyo po ba? Ito yung naganap sa pagkakaisa para maitaguyod ng tama ang paglaban sa sahod at pagtatrato ng maayos sa lahat ng mga manggagawa. Ngayon, hindi nagkaisa yung mga heads, hindi nagkaisa yung mga kumpanya, hindi nagkaisa yung mga nagpapasahod. Ang nagkaisa yung mga manggagawa. Sa mundo sineselebrate yun, sa mundo pinagkakaisa, dapat sa loob ng church. Hello? Bilang manggagawa, mga lingkod ng Diyos, mga nagmamahal kay Lord, meron ba dito nun? Hello, meron ba dito nun? Bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga manggagawa ng Diyos, nagkakaisa dapat tayo at yun ang tawag natin sa Panginoon. Lahat na naniniwala, can you say amen? This morning, ang topic po natin is being united as one. Alright, can we say being united as one? Iisa, nagkakaisa. Amen? So buksan po natin ang ating Biblia sa Philippians chapter 2, verse 1 to the following verses. Yan Philippians chapter 2, verse 1 to the following verses. Babasahin ko po. Sabi dito, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any vows and mercies, fulfill my joy that you be like-minded, having one love, having one spirit in one accord, having one mind and one spirit. Let nothing be done through selfish strife or vainglory, but in lowliness of mind and in humbleness, let each other esteem others better than themselves. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salitaan, sabi sa verse 4, look not only to your own interest, but in everything you do, check if others are to benefit from it. Amen. Ito ang pagkakaisa. Last verse natin, verse 5. Let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. That He, being in the form of God, though it not, He considered Himself not equal with God, but made Himself in no reputation and took upon Him the servanthood. Ang kanyang kinarga, hindi yung kanyang pagka-Diyos, kundi ang kanyang bilang isang lingkod. And took upon him in the form of a servant and was made in the likeness of man. Kasunod na verse. And being found in fashion as a man, he humbled himself. Can we say humble himself? And became obedient unto death, even the death of the cross. Kasunod na verse. Therefore, God also had highly exalted him and given him the name which is above every name. Kasunod na talata, that at the name of Jesus, every knee should bow, and every of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory
of God the Father. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Malakas sa balakpak sa Panginoon. Tayo lahat po ay manalangin. Lord, ngayong umagang ito, turuan mo kami magkaisa. Magpakumbaba. Huwag tumingin sa aming sarili lang kapakanan, kundi Lord, sa iba rin. At Lord, lagi namin maituring, Panginoon, na iba ay mas mataas sa amin upang kami lagi mong itaas. Salamat, Panginoon, sa gagawin mo ngayon. Purihin ka, parangalan ka sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Malakas sa palakpak sa Panginoon. We can all be seated in the presence of God. Good morning again, and welcome to Jesus the Gospel Church, where we honor God, we love people, and we are a family. I'm Pastor Bani Bus Ramos, the senior pastor of Jesus the Gospel Parañaque. Sa lahat po ng first time namin, we would like to welcome you first time, second time, and third time comer in this church. We would like to welcome you in the family of Jesus the Gospel Church. Amen and amen. Patuloy tayo sa salita ng Diyos. Handa na tayo? Wow. Have you ever tried doing ministry? Sino po dito nakapag-try ng maglingkod kay Lord sa loob ng church? Most of the time, yung mga naglilingkod sa loob ng church, they are eager to serve God in the first few months until they get burnt out. Excited? Hanggang sa dumating yung panahon, parang pagod at parang ayaw na. One costing, at gusto ko pong malaman ninyo, isa sa mga bagay na yan kasi tumingin na tayo sa tao. Ang dahilan kaya marami pong humihinto sa paglilingkod, isang malaking parte, isa sa yung pangunahing dahilan, kasi hindi na sila nakatingin sa Diyos sa kanilang paglilingkod, nakatingin na sila sa tao. Kaya maraming huminto sa paglilingkod, sa pagsaserve kay Lord inside the church, it's not because they are too good. Hindi dahil sobrang galing na nila. Hindi rin naman dahil sa hindi sila pinansin, kundi dahil nawala yung kanilang focus sa kanilang pinaglilingkuran. At kapag nawala ang focus mo sa iyong pinaglilingkuran, hindi mo na nanaising maglingkod. Kailangan po matutunan natin ngayong umagang ito. Gusto ko pong i-share sa atin. Magkaisa ang iglesia ng Diyos. Church give us unity not only inside the church, but in every place in the world. Isipin mo saan ka man pumunta, hindi tinatanong anong lahi mo. Ano man bansa ang pinupuntahan mo, hindi tinatanong kung anong lahi mo basta-basta. Lagi, ito po ang katotohanan, at lagi meron ka mas madalas makikita kahit hindi mo kalahi na kapwa mo, Kristiyano. Naintindihan natin yon? Mas marami pa po ang makikita mong kapwa mo Christian kaysa sa kapwa mo Pilipino. O kaya naman kung ano pang lahi mo. Lahing pogi, ganun. Lahing maganda. Hello? Ito po ang gusto ko sabihin sa atin na ang katotohanan, sabi ng Biblia, have o fulfill the joy na meron sa paglilingkod natin. Sabi ni Apostle Paul, no? Fulfill my joy that you be like-minded. Na kayo'y magkaisa ng isip, magkaisa ng puso. Alam niyo po, ang nakapagpapagalak sa puso ng Diyos kapag yung mga anak niya ay nagkakaisa. At yun ang sabi ng Psalms 133. Sabi dito, oh, how good and how pleasant it is when brothers dwell together in unity. How good and pleasant it is for when brethren dwell together in unity. Napakagalak. Alam niyo po, there's a difference between good and pleasant. Good is for the benefit of everyone. Pleasant is for your own benefit. Oh, paano yun, pastor? No? Kapag good, kahit iba nakikinabang. Pag pleasant, kasi ninais mo. Naintindihan natin? O ngayon, ito ang sabi,
kapag sila'y nagsasama-sama ng may pagkakaisa. Tignan mo yung nasa paligid mo ngayon. Tignan mo mabuti. Tignan mo, suriin mo mabuti yung mga nakapaligid sa iyo. Kaisa mo ba yan sa paglilingkod kay Lord? We have one goal in this church. Alam niyo po ba isa lang ang goal ng church na to? Ang vision mission statement po natin hindi nagbabago. Ang Mark chapter 16, go ye therefore pa rin po tayo. No? Matthew 28, yung pa din po ang ating vision mission ng church. Pero meron tayo laging ginagawa. Bakit natin ginagawa yung vision mission natin? Kasi ang end goal, ang dulo natin, ang nais nating mangyari sa church na ito ang tatak natin na hindi tayo ang maitaas. Kaya nga sa bawat pagtatapos ng gawain, hello? Binabalik natin ang papuri sa Panginoon. Naintindihan ba natin yon? Kasi hindi dapat nagbe-benefit ang isa. Kaya po ang sisira sa unity, basic lang. Sabihin mo nga mo, alam mo bang basic lang ang sumisira? Tignan mo mabuti yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, basic lang ang sumisira sa unity. Ano? Pastor, ano yon? Self-agenda. Self-agenda. Nandyan po ba kayo? Ang sabi po ng Matthew chapter 7 verse 15, andyan po ba tayo? Pwede bang buksan natin ating Bible sa Matthew chapter 7 verse 15. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Tingnan mo, ang sabi na, you shall know them by their fruits. Nakikita sa kanilang bunga kung sila'y totoong mga lingkod ng Diyos. Mag-ingat ka daw dito sa mga ganito dahil sa kanilang panlabas, sila'y maarang maamong tupa, pero sa ang katotohanan, sa kanilang loob, sila'y isang lobo na gustong manakit, makasira. Di ba demonyo yon? Ano sabi ng John chapter 10 verse 10? Ang kaaway ay naparito upang magnakaw, pumatay, mangwasak. Kaya naman, hindi ikaw yan. Pwede man tignan mo yung katabi mo sa mo, hindi ikaw yon. Tama ba? Narito tayo upang magpalakasan. Kagaya sinabi ng Philippians chapter 2 verse 2, nandito kayo bilang tignan ng bawat isa, highly esteem each other. Para ang bawat isa ay magpalakasan. Ang church po ngayon, ito ang katotohanan, marami na sa loob ng church, they are here for their own self-agenda. Marami pong umaattend ng church is because of their own agenda. Pero, ang sabi rin po ng Matthew, mananatili hanggang wakas ang mananatili ring, parang walang kausap, ang maliligtas lang hanggang huli. Ang sabi ng Matthew, ano? Ang mananatiling tapat. Saan ako magiging tapat? Kagaya ni Kristo sa pagsunod. Ang sabi niya, ang kanyang pagsunod, binasa na sa Philippians chapter 2, ang kanyang pagsunod, even to the point of death, not only just a normal death, but death on the cross. Bakit kaya may specifications pa yon, Pastor? Kasi ang pinaka-nakakahiyang kamatayan ng panahon na yon ay kamatayan sa krus. Pinahiya ka, pinarada ka, hinubaran ka, pinahiya ka bago ka patayin at tinitignan ka hanggang mamatay. Kaya hanggang ganung kamatayan ang pagsunod niya kay God the Father. Hello? Si Jesus nung sumunod sa kanyang Ama hanggang kamatayan. At yun lang ang nais ng Diyos sa atin sa pagkakaisa natin. Ang masunod ang kalooban ng Diyos. Kapag ka nagkakaisa tayong masunod ang kalooban ng Diyos, walang self-agenda, walang gustong kahit anong bagay, kundi maluwalhati ang Diyos. May mararating. May mangyayari. May ma-accomplish. Hello? The problem today is people that they call themselves Christians.
is more invested in gaining public fame, public recognition. They rather have achieved the goal of their company rather than the ultimate goal of Christ in their lives. Tatagalugin ko para lahat nakaka-amen. Ang problema po sa mga Kristiyano ngayong panahon, gusto nila yung mas sikat sila sa labas. Mas nakikilala sila sa gawa nila sa labas. At na-accomplish nila yung vision statement, mission statement ng kanilang mga trabaho o kanilang mga kumpanya kesa yung ultimate na pinagagawa ng Diyos sa buhay ng isang tao na maluwalhati ang Diyos sa buhay niya. Hindi ko sinabing masama iyon, pero masama kung mas higit iyon kaysa sa pinagagawa ng Diyos sa buhay mo. Kasi kahit anong mas mataas ang Diyos, yun ang Diyos mo. Meron pa po ba akong kausap? Kung anong mas mataas pa sa Diyos na gugugulan mo ng oras, panahon, yun ang Diyos mo. At ito ang maraming klaseng tao ngayon sa loob ng church. Alam, masalita ng Diyos, pero ang totoo sa loob, parang hindi naman Kristiyano. At sabi ng 2 Timothy chapter 4, no? 2 Timothy chapter 4 o chapter 3 verse 16, having the form of godliness, but denying its power. Ano sabi doon? May mga Kristiyano daw sa huling panahon. Parang Kristiyano nga, pero hindi makita ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay nila. Hello? Pwede ba tignan mo yung nasa paligid mo, sabihin mo sa kanya, kapatid, ibahin mo ko. Parang hindi masabi. Parang hindi masabi. Bigyan natin ng pagkakataon minsan pa. Sabihin mo sa katabi mo, ibahin mo ko. 2 Timothy chapter 3 verse 5, sabi diyan, having the form of godliness but denying the power. Alam niyo po, may bilin ng Biblia sa mga taong ganyan. Avoid such people. Turn away from them. Iwasan mo yung ganyan tao. Alam niyo po ba, ganito kabuti si Lord. May magandang balita. Andiyan na kayo? Ano yung magandang balita, Pastor? Ang nagkukos ng division sa loob ng church, inaalis ng Diyos. Ang masaklap kapag ikaw nagpasama. Pina-avoid ka na ni Lord. Pinaiwas ka na ni Lord. Ikaw pa yung mapilit. Kaya ngayon, imbis na sila yung maakay mo sa loob ng church, yun. Hello? Sa katotohanan, mga kapatid, ito nakakalungkot ngayong panahon natin. Hindi ko sinasabing masama. Alam niyo po si Pastor Bus, marami rin po akong goal personally. Marami akong goal personally. Marami po akong gustong gawing business. Marami akong gustong gawing kung ano-ano. Pero kapag sinabi patungkol sa Diyos, patungkol kay Lord, patungkol sa kanyang iglesia, number one priority ko yung kaya kong bitawan lahat. Kaya ang tanong, Pastor, ang dali mo, baka po meron kayong gantong kaisipan, Pastor, ang dali mo sabihin niya kasi ikaw ang pastor. Hindi po. Hindi po. Kasi puso ko ito. Kaya ako madaling masabi, kasi ginagawa ko ito, at ang ultimate goal ng aking paggawa ay mabigyang kaluwalhatian ng Diyos. Bakit ano sabi ng John? Kahabag-habag ang tao na makamtan niya man ang buong mundo. Makuha mo na daw lahat. Kahabag-habag ka pa din. Ikaw pa rin ang pinaka-aba sa lahat, pinaka-nakakaawa sa lahat. Kung ang kaluluwa mo naman ay mapapasa impyerno. Pastor, paano ko mapapasa impyerno dahil hindi ako nakaisa sa church? Dahil hindi ba ako nakibahagi sa loob ng iglesia? Opo. Hindi ko na pwedeng Gusto niyo pa ba sugar coating? Wala. Oo. Pagka hindi ka kabahagi ni Kristo, sabi lang niya, ang hindi nating kakampi.
Sabi ni Kristo mismo yun. Sabi ng mga disipulo sa kanya, Jesus, may nagpe-preach sa pangalan mo, ginagaya ka. Ano ang sagot ni Jesus? Yeah. Ang hindi natin kaaway, parehas naman ng tinuturo sa natin, kakampi natin. O ngayon, kapag ibig sabihin nun, hindi ka isa. Nawawala ng tao sa loob ng church. Kaya ang tanong, kaisa ka ba? Kasi ang title po natin, babalikan natin, Being United as One. Ano ibig sabihin nun? Kung ano yung kilos ng isa, yun ka din. Hindi kayo madidetermine dahil iba ang kilos mo. Kundi kapag tinanong, alam niyo po, tuwan-tuwa ako sa mga mga kapatiran natin sa Jesus is Lord. Bakit? Pag nangaral po ang Brother Eddie Villanueva at marinig yung mangaral ang mga pastor nila, walang kala mo si Pastor Eddie Villanueva ang pinapakinggan mo. Pati yung pagsigaw, pati yung pagtayo, pati yung pag-iling na ganun. Kuwang-kuha nila. Hindi mo ngayon ma-determine sino sa kanilang. Bakit? Kasi lahat ng puntahan, iisa. I'm blessed with them. Gayun din naman. Pag pumunta tayo sa lahat ng ibang mga churches, meron nga mga kulto na. Kalahin mo yun, nagkakaisa pa. Kailan lang po yung aking pinsan, Pastor Edgy, saka si Pastor Jeron, nagpunta daw sila sa Mindanao. And while they're traveling, nakita nila, madaling araw, 3:00, may mga kulto, naglalagay ng may dalang mga kandila, nakaputi lahat, at naglalakad. At nung sila tumingin din lahat sa kanila, nagmadali daw sila eh. Pero isipin mo yun, hanggang sa pagtingin, nagkakaisa. Hello? Takbuhan daw sila eh. Dahan-dahan pa sila, sabi daw ni Pastor Edgy, Jeron, tignan mo. Nung nakita daw nila, tapos medyo bumagal sila, nagtinginan daw ng sabay-sabay. Sa kotse, dadalawa lang sila. Kumaripas daw ng bilisan mo. Nakakatawa, pero totoo. Nakakaingit pa nga yung iba. Kasi nagkakaisa. Simulan natin pa yung nakasimple, mag-asawa, magkaisa kayo. Pamilya, magkaisa kayo. Hello? Hindi kapag red ang gusto, white ka. Kapag sinabing ano bang pinag-aanuhan? Mag-blue. Yan sabi niyo. Mag-blue tayo. Mag-gray. Wala. Mag-partner tayo. Mula sa mag-asawa. Sinabi, kain tayong magsabay ha. Pagdating, kumain ako, tagal mo. So, tignan mo yung asawa mo, tignan mo yung pamilya mo ngayon. Sabi mo sa kanya, parang may tinamaan ka yata. Hello? Antahin mo ako ha. Yun. Inantay ka naman sa panaginip. At least inantay kita sa panaginip ko. Simple lang. Simplihan natin mula sa pinakasimpleng bagay. Hello? Tingnan nyo, ang mga magulang at anak, meron ding hindi pagkakasundo. Hindi rin nagkakaisa. Kaya pumapasok ang kaaway. Nagsisimula sa pagtatanim ng galit, tampo. Totoo ba yan? Bakit? Didiktahan ng magulang. Sample lang po, didiktahan ng magulang. Ito ang course na gusto ko para sa iyo. Sabi nung anak, ba't hindi ko nag-aral? Gusto mo pala. Gusto ko maging pulis ka. Gusto ko po maging fashion designer. Ang layo ng nila? Ng course. O kaya naman, sasabihin nung anak, Ma, gusto ko pong ano bang course? Of course. Ha? Gusto ko nursing. Gusto ko mag-nursing. Sabi ng magulang, hindi yan. Lahat ng buong pamilya natin, accountant.
Hindi pwede. Ano, gagawin ngayon, susunod yung anak, para lang hindi magtampo nag-aaway. Walang pagkakaisa. Pwede naman mag-unawaan. Marami pang bagay. Hello? Na hindi pagkakasundo. Minsan nga, ang pamilya nag-aaway sa pagkainan. Totoo ba yon? Simple lang, di ba? Ulam. Sinabi ko ng isda. Bakit sardinas to? Isda. Sabi mo isda. Isda naman. Tama nga naman. Ha? Boneless. Hello? Naintindihan ba natin? Simulan natin sa pinakamaliit. Alam niyo po, sa loob ng church, ano yung pinakamaliit na bagay na pwede natin pagkasunduan? Umattend ka ng church. Huwag mong iliban kasi yun ang sabi ng Hebreo, huwag nating gayahin ang nasa mundo na kung saan pinababayaan nila ang pagtitipon. Huwag mo sabihin may replay naman, hindi yung pagtitipon, wala ka doon. Do not neglect meeting together. Huwag mong kaligtaan ang pagsasama-sama, pagtitipon-tipon. May online naman, paano ka namin nakasama online? Di ba nasa bahay ka? Di ba nasa opisina ka, nasa biyahe ka? Wala ka dito. Yun yung pinakasimpleng bagay na pwede natin pagkasunduan. Na pwede tayong mag-unite. Na kapag linggo, kapag midweek, kapag may discipleship, nandito ka. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, pwede ba makiisa ka? Humina ang amen. Hello? Ganito gagawin natin. No? Ang sabi ng Matthew chapter 7 verse 15, mag-ingat kayo sa mga tao na ano daw. Yan, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapat sa loob nila'y lobong maninila. Nasa loob ng church to, kasi false prophet eh. Mga lingkod, may mga dala-dala to, may mga kargatong mga salita ng Diyos. Pero ang totoo, hindi kaisa. Hello? Anong kailangan natin gawin ang sabi ng Biblia? Mag-ingat. Bakit? Kapag sila'y hindi totoo sa kanilang ginagawa, kaiba sila ng pinagagawa ng Diyos sa church. Anong mangyayari? Division. Hello? Magkakaroon ng pagkakasiraan. Gusto kong malaman natin, hindi ka makapag-encourage kapag hindi mo kaisa ang kasama mo. Hindi mo mapapalakas, kahit ano pang sabihin mo dyan, hindi niya matatanggap. Hello? Tingnan niyo po Ang hindi kasama, mahirap iumbong. Ang sabi ng John chapter 15, Jesus is the vine and we are the branches. At sabi doon, malalaman mo kung naki Jesus ka kasi parehas ng fruit, parehas ng bunga. Malalaman mo kung talagang kapatid mo yan, kung parehas ng bunga. Alam niyo po, dapat ang bunga ng isang Kristiyano na nasa loob ng JTG ngayon, nakikita nagbibigay kaluwalhatian kay Lord. Sa oras at panahon na ito, nakikita ang pagkakaisa natin bilang church kasi kabahagi tayo ng gagawin natin pagpaparami, pagpapalagot, pagpapalalim sa pagkilala sa Panginoon. Amen? Sino dito gusto maging kabahagi niyan? Minsan, may mga taong nakikijibe lang. Alam niyo ba yan? Pero ang totoo, wala sa puso, wala sa isip, at ayaw talagang gawin, pero nakikikunwari. Hello? Ngayong oras na ito, meron tayong gagawing experiment. Okay? May tatawagin ako. Tawagin natin yung mga kapatiran natin, si Ate Mona, tawagin natin. Sino pa bang andyan dyan? Si Sister Stella. Pwede bang pakitawagan? Sino? Si Brother Hansel, tsaka si Brother Christian. Yan, kung nandiyan dyan sila, pwede ba may tumawag sa kanila kung andyan dyan man sila? Andyan na sila. Alright.
Akyat kayo dito, papakita natin sa kanilang lahat. Yan. Ulitin ko ha. Meron ba tayo? Yan. Sino pa may headset dyan? Sino po yung may headset? Na may cellphone? Okay. Sino to? Oh, meron ba? Sa'yo to, anak. Yan. Suot mo yan. Minsan, parehas kayo ng pinakikinggan na pastor, pero magkaiba kayo ng gusto mangyari. Bibigyan natin sila ngayon lahat ng headset. Tapos, pwede ko matawagin yung dalawang Dave. Pa-help lang tayo. Hindi kasya? Ay, kasya na. Okay. Sige. Headset na may ano yan? May sounds yan? May cellphone ka? Bigay mo sa kanya. Nahuhulog. Trade. Hawakan mo na lang. Yan. Ngayon, lahat sila bibigyan natin ng headset. Meron pang headset, kuya? Pabigay nga. Sino pang wala? Meron na? Pa-control na lang, pa-control. Magpe-play kami ng kanta. Lahat sila ngayon, sasayaw according sa beat. Okay? Pero, may isa sa kanila, iba yung patutugtugin. Pero kailangan, mahulaan ninyo sino sa inyo ang impostor. Nuggets nyo ba yung gagawin natin? Itatry natin to ngayon. Ilagay na natin sa mga sounds. Ano yung natin pag-usapan na? Dito tayo. Hawakan niya muna yan. Magpe-play tayo sabay-sabay. Kuya Dave. Ito sa kanya yung Hindi, controller. nakakonect sa akin yan. Dun sa iba. Asan yung phone mo? Sino may hawak? Sa kanya, kay ate. Alright. Yan ha. Dito kami. Wait lang. Maggagalaw kayo. Huwag kayo sige. Sandali lang. Hindi ko alam. Kanino nakakonect yan? Wala pa po. Wala? Okay na. Thank you. Thank you. Alright, ready na kami. Nakasan niyo yung volume? Yung isang phone, sino hawak? Dave. Kanino nakakonect yung phone? Doon ka sa likod niya. Huwag papakita. Yan. Okay. Lahat ng handa na? Say amen. Ayan, lahat na nanonood, panonoorin natin sila. Ready? Sasayaw na sila. Okay? Nakikita nyo ba silang lahat? Okay, mga music players. Ready? 3, 2, 1, go! Bawal kumanta. Alright. Okay, pause. Alright. Ang tanong, sino sa tingin nyo, nagtingin na ba kayo, sino sa tingin ninyo ang impostor? Turo nyo in 3, 2, 1, go. Aba, hindi maayos, no? Hindi malaman? Isa pa. Tignan natin, ha? Iba naman, ibang ano. Ready? Okay.
Mga music players, ready na kayo? Ready na kayong magsisayaw? Ha? Ready na? Amen. Ready na? Amen. Ikaw na. Ready, set, go! Nasa intro lang siya kanina. Alright. 3, 2, 1, pause. Alright. Sino sa tingin nyo ang impostor? Ate mo na, sino impostor? Si Chi Christian. Alright. Gusto ko po sabihin sa inyo, kaninong headset to? Ikaw, anong pinatutugtog mo? Oh. Kita? Okay. Ang una pong naging impostor sa kanila, ang totoo, unang impostor sa kanila, si Ate Mona. Yung pangalawang song, ang impostor talaga sa kanila ay si Stella. Thank you po sa inyo. Pwede ba palakpakan natin sila? Salamat, salamat, salamat. Thank you. Nakita ninyo gaano kahirap ma-determine ng isang taong nagpapanggap? Salamat din po sa lahat na naging music DJ natin. Una, ang pinatugtog po doon, rest on us. As the Spirit was moving over the waters, Spirit come move over us. Yun ang pinatutugtog, pero sa'yo ni Ate Mona. Ang galing eh. Kaya hindi nalaman. Yung pangalawa, ang pinatugtog ay Holy Forever. Pero ang sayaw ni Ate Stella, siya pa nauna eh. Di ba? Nakita niyo yun? Pare-parehas ng pinakikinggan. Pare-parehas may pinakikinggan. Pare-parehas ng galaw. Sa loob ng church, ganyan. Pero ang totoo, malayo talaga sa isip nila. Wala talaga sa puso nila. Kaya pwede kang magagawa kagaya sinabi ni Bishop Boy Ramos, you can act like a Christian. Walk like a Christian. Talk like a Christian, but Christianity is a lifestyle. Buhay natin ito, ang pagiging Kristiyano, hindi lang tuwing linggo, kundi araw-araw. Ang masaklap, minsan ka na lang sa loob ng church, hindi ka pa kaisa. May 2 hours ka na lang sa loob ng church. Hindi ka pa kaisa. Nakikitaas ka ng kamay pero ang isipan mo malayo. Nakiki-amen ka sa mga gawain pero wala sa puso mo. Nakiki-arte ka kagaya ng pagsayaw nila. Akala mo pare-parehas pero iba pala ang pinakikinggan mo. Kasi may mga tao sa loob ng church, may mga tao kang pinakikinggan, nakala mo prophet, kala mo lingkod ng Diyos. Pero ang totoo, nais kang sirain. Huwag kang papayag, kapatid. Hello? Kailangan magkaroon ka ng discernment spirit. Kailangan matuto ka mag-rebuke. Kailangan alam mo sinong pinakikinggan mo. Kailangan alam mo ano ang goal natin. Uulitin ko, isa lang ang goal ng church na ito sa ngayon. Babalikan lang natin, ano yun? Go ye therefore, preach the gospel, make disciple. Magda-WTS po tayo. Ano pa? No? At sa loob ng lahat ng ating ginagawa, walang maitaas. Si Jesus lang. Malakas na palakpak sa Panginoon. Sabi ng John chapter 15 verse 5 to 11, He is the vine, we are the branches, and we are determined if we are in Christ according to the fruits that we have. Nadidetermine sino talaga tayo according sa bunga na tayo'y nilalabas natin. Kaya alam mo ba, na alam, obvious kung talagang kaisa ka ng church. Tinawag at sinabi, ilang beses pinaalala ng mga leaders natin, kapag po workers, tatayo, mga manggagawa, linggo, maaga po tayo. Ang daming umamen na ma. Pero ang unting dumating, umunti yung amen.
Meron ba mga tao nagsasabi, gusto ko pong magpagamit kay Lord pero ayaw magpagamit? Gusto ko pong magamit ni Lord sa pagtugtog, pagganta, pagkakamay, kung saan man ako pwedeng gamitin ni Lord para makapagbigay ng kalwatian sa Kanya. Pero yung minimum bare requirement, alam niyo yung minimum bare requirement para magamit tayo paglinggo? Pumunta ka ng maga. Mahirap pa ba yun? Samantalang araw-araw, alas 5, alas 6, gumigising ka para pumasok sa eskwelahan o kaya sa trabaho mo. Tapos pagdating kay Lord, hirap ka. Parang wala akong kausap ngayon. Hindi ba nakakahiya kay Lord yun? Kaya ang dali mo magsasayaw. Ang dali mo magkakakanta. Magpapalakpak. Pero ang totoo, wala sa puso mo. Iba kasi ang mga pinakikinggan, iba kasi ang mga ginagawa mo. Ang sabi ng Psalms 133, oh, how good and pleasant it is when brethren dwell together in unity. Yung unity pong ginamit doon, it represents unison. Ibig sabihin, walang isa man ang hindi kaparehas. Lahat parehas. Kaya kung may kakaiba sa'yo, dapat ang kakaiba lang sa'yo yung sobrang galaw ng banal na spirito sa buhay mo. Kasi yun, personal relationship yung kay Lord eh. Yun lang ang dapat kakaiba. Pero the rest, kailangan kaparehas mo ang takbuhin ng church mo. Kailangan kaparehas mo ng puso ang iyong pastor, ang mga leaders mo. Hello? Isang goal natin. Bigyang glory si Lord sa paanong paraan. Hello? Mangaral tayo, mag-invite tayo. Romans chapter 16, verse 17 to 18. Basahin po natin. Romans 16, 17. I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. Avoid them. Sabi dito, mga kapatid, tignan niyong mabuti. Ingatan ninyo ang inyong sarili doon sa mga taong nagkukos ng division. Pastor, paano ako magkukos ng division? Simple lang, huwag kang makiisa. One day, kapag ka nahirapan ka doon sa pagiging maagas, sabihin mo, ang aga kasi. Maghahanap ka ngayon ng mga kasama mo. Di ba talaga naman kasing ang aga kasi talaga, no? Nahirapan ka, di ba? Kahit hindi, masaya ako. Hindi, nahirapan ka. Ikaw na ngayon nagpipilit. Hello? Grabe, no? Kahit ang sinabi ni Pastor, pagdating ng umaga, alam niyo po, isa lang ang biniling ko, alam ng mga nanayan. Pag umaga, gusto ko lang po maaga tayo kasi ayoko nahihirapan kayo mag-breakfast sa mga bahay ninyo. Walang ibang dahilan. Gusto ko po, nandito tayo, nagbe-breakfast na tayo para lahat tayo nakarelax. Hindi nagmamadali umuwi. Nagpapaluto po ako tuwing umaga. Para lahat kayo hindi nag-iisip ng ihahain at hindi kayo nagmamadaling mag-uwian. Walang ibang goal yung kundi mag-fellowship habang kumakain. Kaya kung mahirap po iyon, sorry. Kung mabigat po sa inyo na magpakain kami, edi sorry na. Kung nasasaktan po kayo na kami nagpapakain para hindi kayo mahirapan tuwing breakfast, sorry. Sabi mo nga sa katabi mo, okay ka pa ba? Ito ang nakakalungkot. Ang sabi dito, for such person do not serve our Lord Christ. Sabi niyan, for those who are such do not serve our Lord Jesus Christ, but their own appetites, their own belly. Ito pa ang kasunod. And by smooth words and flattering speech, deceive the hearts of the simple. Kahit yung mga wala namang alam, kahit yung gusto lang mag-church, kahit yung mga simple lang, nadadamay. Amen? Hindi to gusto lang niya mag-serve kay Lord. Gusto niya lang magsimba. Praise God. Pero mag-ingat tayo doon sa mga tao na kapag kaharap mo nagkikwento, isa po ang papahintulutan ko ang bawat isa. Nakikinig pa ba tayo?
Kapag may narinig ka na nagkikwento patungkol sa ibang tao, rebuke mo. Pag nagalit siya sa rebuke mo, isumbong mo. Alam niyo, pastor, nirebuke ko tong taon to kasi kinikwento at sinisiraan si kapatid. Whether totoo o hindi ikaw ang maniniwala. Hanggat wala sa harap mo yung inaakusahan niya ng kung ano man. Hello? Bakit? Division yun at hindi yun para sa loob ng church. May mga kausap pa po ba ako? May narinig kang kwento kay ganyan? Kwento mo yan eh. Kasiraan yan, kwento mo yan. Ikaw bida dyan eh. Tama? Huwag kang maniniwala. Pag kami sinisiraan siya, kapatid, huwag mo na ituloy. In Jesus' name, I rebuke that. Division yan. Kung ano mang kwento mo, kahit gaano pa katotoo yan. Halika, sama mo ako sa kanya. Hindi naman maniniwala. Hindi totoo yan. Ayaw mo lalong humarap eh. Alam niyo ba, ganun takot ang demonyo? Confrontation. Kaya deceiving words lagi ang ginagamit. Hello? Tingnan niyo By smooth talk and flattery, they deceive the hearts of the naive. For your obedience is known to all, so that I rejoice over you. But I want you to be wise as to what is good, and to innocent to what is evil. Then verse 20. The God of peace will soon crush Satan under your feet. Hindi dapat nakakapit sa atin si Satanas sa pamamagitan ng paggamit sa atin sa pagkukos ng division sa church, sa mga tahanan, sa mga bahay natin, sa ating mga relasyon. Hello? Huwag mong papayagan kasi ang sabi ng salita ng Diyos, si Satanas nasa paanan mo lang. Hello? Wala siyang kapangyarihan sa buhay mo. Hello? Amen? Kaya naman, makiisa tayo. Huwag kang papayag, ikaw yung nakikijibe kagaya ng mga kaninang mga kapatiran natin. Nakikijibe lang. Pero ang totoo, wala na pala sa kanilang pinapakinggan. Kasi kung anong pinakikinggan mo, pumapasa sa puso mo. Naglalaro sa iyong isipan. At one day, lalabas sa iyong bibig. Magiging ugali, magiging pagkatao mo. You could just hold it so long. Pwede mo yung hawakan, takpan ng unti-unti, pero one day, lalabas at lalabas yan. Kaya imbis na gano'n ang gawin, tanggalin mo ang mali. Makiisa ka sa pinagagawa ng Diyos. Alam niyo po, simple lang pinagagawa ng Diyos. Ulit-ulitin ko ito, pinagaganda ng Diyos ang church. Pinagagaling ng Diyos at alam niyo po, every day, every time, every now and then, ang Diyos, tinatawag ni Mami ito yung pruning. No? Sabi ng Bible, may pruning talaga. Ang pruning po is yung pagtanggal ng mga papatay na o nagkukos na para yung iba mamatay. Tinatanggal niya yung mga yung mga damo-damo na hindi naman talaga dapat kaparte. Kasi i-choke niya lang yung plant. Yun talaga magbubunga. Kaya sa church na ito, dadaan tayo sa mga pruning, dadaan tayo sa pag-aayos, sa paglilinis. May maaalis. Alam niyo po, yung sinabi ko na yun, narinig niyo yun? May mga nakarinig ngayong umagang ito, ang interpretation nila doon, hindi praise God na natili ako, praise God, hindi ako kasama doon. May mga tao, ito po, pakinggan nyo mabuti, may mga taong interpretation doon, tingin mo sa pastor, porque hindi kami active ngayon, tingin niya, demonyo kami. May sinabi ba akong ganon? Meron ba? Wala, pero ba't ganon interpretation mo? Tinatamaan ka kasi. Alam mo ano lang pinakamagandang gawin doon? Magpabago ka sa Diyos. Obviously, hindi ka nakaisa. Walang sinabing ganun, pero sa interpretation mo ganun. Tignan mo si pastor. Sinasabi yung mga hindi... Wala man ako sinabing ganun. Ikaw lang nag-interpret sa sarili mo noon. Kaya kahit ang kanta kanina, Holy Forever, sayaw na sayaw. Kahit ang kanta kanina, worship, sayaw na sayaw. Ganun din, nagpapanggap, pero ang totoo sa puso. Pinalalago ng Diyos ang church na ito. Pinagaganda ng Diyos ang church na ito. Huwag kang magpapahuli.
Huwag kang magpapaiwan. Huwag kang papayag, hindi ka kasama sa paglago, pag-angat ng church na ito. Simple lang po magiging hamon ko ngayong umaga. Simple lang ang magiging hamon ko. Magsisimula na ulit ang ating system. Ang training program natin ng WTS, kailangan nandun ka? Part ka? Tingin nyo ba may hamon pa ako? Iba ngayon yung pagkakataon na yon. Pastor, ba't paiba-iba? Talagang paiba-iba ang lahat ng bagay. May mga bagay na pinihinto ang Diyos. May mga bagay na pinagagawa rin ng Diyos. May mga bagay na pinasisimulan ng Diyos. Hindi na tanong kung ano yung pinagagawa, ang tanong, anong puso mo? Tuwan-tawa ako doon, sinabi ni Kuya Jamin, merong mga tao nagtatanong, bakit po kailangan palitan? Ba't kailangan magbago? Sabi lang ni Kuya Jamin sa akin, di ba tito po kasi ang tawag niya, di ba tito, hindi naman tanong kung anong pinagagawa? Kasi pinagagawa. Ang tanong, anong puso mo sa pagsunod? Totoo yun eh. Kaya ngayon, may pinagagawa ang Diyos. Ang tanong, anong puso natin? Alam natin yung ending ng journey. Pero hindi importante yung destination, ang importante yung journey na yun. Habang papunta tayo sa paglago, pagyaman, ang tanong, anong puso natin? Anong ibinago sa atin ng Diyos? Anong inayos sa atin ng Diyos? Kaisa ba tayo? Kung hindi tayo maging kaisa, magpabago tayo sa Diyos. At kagaya po, ito po ang gusto kong sabihin. Kagaya ng sinabi ni Mami, minsan talaga mahirap makinig. At gusto kong sabihin na rin po ito. I'm gonna publicly say this bago mag-May 1st Sunday. May iba na tayong lahat. Okay? Kung meron man po na tingin ninyo, hindi nyo ko kayang gawing pastor. At tuwing mangangaral ako, hindi nyo kayang galangin. Kagaya po ng sinabi ni Mami Bishop, masaya kami na makahanap kayo ng iglesia nyo. Pagpe-pray ko pa po kayo, i-bless ko pa po kayo, i-endorse ko pa po kayo sa pastor nyo. Huwag lang tayo mawala kay Lord. Pero kung tingin nyo, kaya nyo sumunod sa Diyos at ako'y galangin bilang pastor nyo, magsama-sama tayo palaguin ng church na ito. And I pray and I say and I declare these things inside this church. In the next 3 to 5 years, meron tayong 1,000 miyembro. In the next 8 to 10 years, meron tayong 3,000 miyembro. And I declare that will happen in the name of Jesus. Ngayong season na ito, ang dadami ang pinakamaraming millionaire sa loob ng Jesus the Gospel Church Parañaque. Ngayong season na ito, magke-claim tayo ng mga sasakyan. Magke-claim tayo ng mga bahay in the name of Jesus. Ang importante lang, maging kabahagi, kaisa ka. Hello? Kaya kung ready ka na, can you say amen? Marami pang pagagawa. This week po, nakaschedule kami ni Brother Dave on Tuesday ba? Monday. Bukas, bibili na po namin lahat ng bago nating mga speaker. Ang tanong, sinong kapartner namin? Hindi ko po kayo hinahamon ng bigayan. Hindi. Sinasabi ko, gagawin namin to. At kung kumbikin ka ni Lord, maging kabagi ka. Kung hindi naman, praise God pa rin sa buhay mo, makita mo yan. Amen? Magdadagdag pa po tayo. Sinabi ko na po, hindi lang available, kausap namin ni Pastor, hindi lang po available yung nag-i-install. Hanggang Wednesday next week, 10 aircons everyday ang ini-install niya. Kaya hindi kami napagbigyan buong linggo last week. Hanggang Wednesday po, hindi kami kayang pagbigyan. Pero this week, mag-i-install pa po tayo ng 2 pang aircon. Hindi tayo papayag na hindi pagandahin ng Diyos ang church. May vision tayo. Ang hirap ng vision ng hindi palago. Hello? Tignan mo yung nasa paligid mo, sabihin mo sa kanya, kabahagi ka ba? Kaisa ka ba? Tignan mo sa mata, tanong mo siya, kaisa ka ba dito? Lahat na magsasabi ng amen, can you stand up? Psalms 133, verse 1 to 3. Psalms 133, verse 1 to 3. Napakaligaya at kahanga-hanga na pagmasdan ang mga tao't anak ng Diyos na nagkakaisa,
laging sama-sama na magkakapatid. Grabe. Kagalak-galak sa Diyos. Meron palang susi para maging masaya ang Diyos. Magkaisa tayo. Gusto ko po muna bago dumating yung May 1 na celebration ng Labor Day, yung mga manggagawa muna ng church ma-celebrate ng Diyos. Kaya yun sinelebrate yung May 1 kasi nagkaisa sila para ipaglaban yung pag-service nila sa mga amo nila, sa mga kumpanya, sa mga right wages nila. Tayo, paglaban natin magkaisa. At ang Diyos naman ang kumilos sa atin. Kanino natin ilalaban ang pagkakaisa? Sa mga gusto sumira sa church, sa mga ayaw makiisa sa loob ng church. Tayuan natin na tayo pagpapagamit at tayo'y makikiisa sa vision ng Diyos para sa iglesyang ito. If you are that person na makikiisa, just raise your hand. Lord, ngayong gabi pong ito, kilala mo kami, walang nalilihim sa iyo. Alam mo yung tunay namin pagkatao. Maaari kami magpanggap. Maaari kami nakikinig. Maaari kami nakikisayaw. Maaari kami nagpapanggap ng lahat na aming ginagawa. Pero hindi kami kaisa sa puso, sa espiritu, sa isipan. Patawarin mo kami. Ngayong oras na ito, salamat sa minsan pang pagkakataon. Meron kang nais gawin sa iglesyang ito. Lord, wag mo kami hayaan, hindi ka bahagi. Wag mo kami hayaan, hindi ka parte nito. Dahil Lord, ang sabi mo sa iyong salita, ang lahat ng gumagawa sa iyong ubasan, ikaw din ang nagpapala. Purihin ka, Panginoon. Ang bawat isa sa amin narito, Panginoon, nakikiisa sa church na ito. Ikaw ang magbalik sa kanila, siksik, liglig, o maapaw. Lord, dalangin ko, Panginoon, ano man ang kanilang kinaharap sa bawat individual na pumunta sa iglesyang ito. Meron mga problema. Meron mga bigatin. Lord, dalangin namin, Panginoon, tugunin mo sila. Yung may mga sakit, pagalingin mo. Lahat na nangangailangan, tugunan mo, Panginoon. Lahat na nalulungkot, pagalakin mo. Lahat na nangihina, palakasin mo. Lord, salamat dahil nalulugod ka sa pagkakaisa ng bawat isa. At Lord, sabi mo sa iyong salita sa Psalm chapter 27, Panginoon, kapag ka nalugod ka, ibinibigay mo naman yung desire ng puso namin. Kaya, Panginoon, malugod ka sa aming pagkakaisa ngayong umaga. Walang iba ang pagkakaisa namin, mabigyan ka ng kaluwalhatian. Purihin ka, parangalan ka sa lahat ng narinig namin, Panginoon. Tinatanggap namin ang pagkukorek, ang pag-rebuke mo sa amin, ang pag-i-encourage mo sa amin. Taglayin namin to, gawin naming sandata sa pagharap sa mundo na ito, Panginoon, sa paglabas namin sa buong linggo. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Lord, I pray unity in the household of each and every individual. Sa bawat pamilya, I pray, pagkaisahin mo ang mga hindi pagkakaayos. Mula sa mag-asawa, hanggang sa mga magulang at anak. Lord, pagkakaisa sa kanilang mga kaibigan, mga kapamilya. Lord, I declare, in the name of Jesus, that after hearing your word, meron ka ng sinimulang bagay upang pawiin ang mga hindi pagkakaayos. Tanggalin ang mga division. Sa pangalan ni Jesus, we claim it in Jesus' name. Lord, magkakaroon kami ng patotoo na nang nakiisa kami, nagkaroon ng breakthrough sa buhay namin. Purihin ka, parangalan ka. Lord, ngayon pa lamang lahat na nagnanais maging kabahagi ng paglago ng church na ito, whether in their strength, Lord, sa kanilang pangangaral, sa kanilang mga kilos, maging sa kanilang mga finances, Panginoon, ngayon pa lang, I speak breakthrough in their life. Oh, in the name of Jesus, I speak breakthrough in their life. Multiplication in finances, multiplication in strength. Lord, salamat. Salamat, salamat. As we depart from this place, Lord,